Pagkatapos nga namin maibenta yung malalaki naming baboy ay eto namang isa sa mga inahin namin na malapit na manganak. Eto nga yung gabi na nagle-labor na yung isa naming inahin. Si Dada nga ang magbabantay dito magdamag at siguradong mapupuyat na naman si Dada. Sabi ko nga kay Dada saan siya pwede pumwesto habang nagbabantay siya ng inahin. Hindi pa kasi nakagawa si Dada ng pwedeng pahingahan dahil sobrang busy nga. Ayan si Dikdik, siguro sumasakit na yung tiyan niya. Nagtingin-tingin nga ako dito sa mga kulungan kung saan pwede lagyan ng mahigaan. Ang kaso ang pagtingin ko dito ay may mga nakaboard. Ay eto, meron naman dito bakante kaso medyo malayo na. Kaya magdi-DIY na nga lang kami ng lamesa para mahigaan ni Dada. At kinaumagahan nga pinuntan ko nga si Dada dito sa kulungan at sabi nga ay 2:00 pa ng madaling araw nanganak ang baboy. At eto na nga ang mga biik niya. At dahil tapos na manganak ang inahin ay ako nga muna ang magbabantay at si Dada naman ay matutulog muna dahil puyat. Pagka ganito ngang bagong panganak pa nga lang ang mga biik ay kailangan alalayan muna sila sa pagdede. Dahil nga yung maliliit ay hindi nakakadede ng maayos dahil inaagawan nga ng mga malalaki. Kaya ilang araw muna sa pag-alalay sa pagpadede. Sa pag-aalaga nga ng baboy, kailangan talaga ng tiyagaan lang. Kapag nga naalagaan sila ng maayos at maganda ang paglaki ay sulit naman ang benta. At kapag nga may trabaho si Dada ay ako muna ang nagbabantay. Tulad na nga ng paghatid at pagsundo ng mga bata at mupunta pa nga siya dun sa kalabaw para pakainin. Nakakatuwa nga dahil nag-aagawan pa sila ng dede sa kanilang ina. Hindi tuloy sila nabubusog ng maayos. Kailangan talaga i-guide muna sila ng ilang araw.